Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. It will take a long drive, baby. Make sure na dal mo lahat ng mga important things mo, especially the first aid kit. Understood? Paalala ko sa anak ko habang inaayos ang gamit ko at inilalagay sa kulay itim na travel bag. It's weekend at napagdesisyonan kong bumisita sa countryside na kung saan nakatira si na lola. Medyo matagal-tagal na din kasi magmula nung huling bumisita ko sa kanila. Saktong walang pasok ngayon si Rachel at wala din akong trabaho sa ngayon. "Done packing na, ma'am," malabing sagot ni Rachel sa akin. Pagkatapos kong ayusin ang mga dadalhin ko, nilugay ko naman ang buhok ko para hindi sagabal sa pagmamaneho ko mamaya. Matagal-tagal ang biyahe at kung tutuusin ay aabot ng 5 oras bago kami makarating kina lola. "Let's go," yaya ko sa anak ko pagkatapos kong isukbit ang travel bag sa balikat ko. "Is Daddy Jacob will go with us?" tanong ng anak ko habang papalabas kami sa kwarto. Umiling lang ako at nakahawak naman sa kanan kong kamay habang papalabas kami ng bahay. "Busy si Daddy Jacob mo, pati na din ang Mommy Princess mo, kaya tayo na lang munang pupunta sa lola at lolo mo, okay?" Ngiti kong sagot kay Rachel. Sinabihan ko siya na mauna nang lumabas sa gate na kung saan nakaparada ang kotse ko. Nilako ang pinto ng bahay dahil wala dito sina Jacob at Jace para magbantay. Kung sakali man napupunta sila dito, alam naman nila kung saan nakalagay ang duplicate key kaya hindi sila mahihirapan. Papalabas na sana ako ng bahay na makita kong tumatakbo pabalik si Rachel dito. "Mom!" sigaw niya sa akin. "May naiwan ba siya sa loob?" "What's wrong? May nakalimutan ka bang dalhin?" tanong ko sa kanya. "Tito Nathan will go with us." Masa niyang sagot at sinamahan pa ng tili. "Anong Nathan will go with us? Baliw na ba tong anak ko? Masyado niyatang nahumaling kay Nathan." Hay nako, hindi ko na lang siya pinansin. Hinawakan ko siya sa kamay niya at sabay kaming lumabas ng bahay. "Mom, isn't it exciting? The three of us will surely..." "Tama na, Rachel. Ibibili kita mamaya ng fries sa Jollibee, okay?" sabi ko sa kanya. "Okay po." Pagkalabas ko ng gate, dumiretso kagad ako sa compartment ng kotse ko. "Pumasok ka na sa loob," utos ko sa kanya at nakanguso naman siyang pumasok sa backseat. Nagtatampo ba to? Bakit ayaw niya akong tabihan sa front seat? Binuksan ko na lang ang compartment saka nilagay ang travel bag ko. Pagkatapos kong ayusin, bala ko na sana itong isara na may makita akong hindi pamilyar na bag. "Kanino to?" bulong ko. "Kay Rachel ba to?" Pero malabong maging sa kanya to dahil ako ang naglagay kanina ng bag niya dito. Naiiling akong isinara ang compartment at tinungo ang driver's seat. Kaninong bag ang nasa? Saglit akong napahinto na makita ang lalaki nakaupo sa passenger seat. "Anong ginagawa mo dito?" asar kong tanong. Tinanggal nito ang suot na shades tsaka binalingan ako. "Join ride?" patanong na sagot nito kaya napatingin ako sa anak ko na nasa likuran. "I told you, he's going with us." Kibit balikat naman itong sabi sa akin. Pagkapasok ko sa loob, inayos ko agad ang seatbelt ko. "Ihahatid na lang kita sa opisina mo, okay?" sabi ko kay Nathan pero umiling lang siya sa akin. Sinabi sa akin ni Princess na pupunta kayo sa countryside. Kaya naisipan kong mag-day off muna para naman
Did I ask you to come with us? Mataray kong tanong. No, but I already permit myself to join you guys. Right, sweetie? Binilingan niya si Rachel at nakipag-appear pa sa anak ko. Great! Nagkampihan pa sila. Inis kong pinaharurot ang kotse at nakita kong sumubsob sa dashboard si Nathan. Serves him right. Is cursing allowed inside your car? Tanong niya habang inaayos ang kanyang seatbelt. Hindi ko siya sinagot at mas binilisan ko pa ang pagmamaneho. Shit! Take it easy, Danica. Tuluyan na nga siyang napamura. We're not in some kind of a race, Mom. Suway sa akin ng anak ko, kaya nanlilisik ang mga matang binalingan ko si Nathan. Papatayin kita. I'm out at nakita ko namang napalunok siya. Binagalan ko ang pagmamaneho at pilit na pinakalma ang sarili. Bakit kasi walang magawa sa buhay tong katabi ko? Ang sarap niyang ibitin patiwarik para tumigil na to sa kakabuntot sa amin. Dumaan po muna tayo sa drive-thru, Mom. Sabi mo kanina, ibibili mo ako ng fries. Dinig kong sabi ni Rachel pero hindi ko siya pinansin. Magsama sila ni Nathan at wala siyang makukuhang fries galing sa akin. What about you, Tito Nathan? Gusto niyo din po ba ng fries? Medyo lang. Paborito ko po yun eh. Ah, talaga? Dinig na dinig ko ang usapan nilang dalawa. Nagmumukha naman akong ewan na parang hangin na nagmamaneho. Bakit hindi ka dumaan sa drive-thru? Takang tanong sa akin ni Nathan nang namalayan niyang lagpas na kami sa Jollibee drive-thru. Nag-text sa akin si Jollibee na wala daw silang stock ng fries. Simpleng sagot ko. As if naman na maniniwala tong mga to. Hay nako. I'm not a kid anymore, so don't fool me, Mom. See? Sa anak ko pa lang na matandang mag-isip, wala talagang panalo sa mga ito. Para kang tanga. Napatingin ako kay Nathan at nakitang nakangisi siya at maya-may isinuot ulit ang kanyang shades. May sinasabi ka? Kunwari hindi ko narinig ang sinabi niya. May narinig ka? Pambabara niya sa akin kaya inis akong huminto sa pagmamaneho. May narinig ka nga. Bulong niya sabay baling sa labas. Sabihin mo lang kung gusto mo akong asarin dahil hindi ako magdadalawang isip na iwan ka dito. Haasik ko sa kaniya. Bigla naman ako nakarinig ng ilang busina galing sa likuran namin kaya muli kong pinaandar ang engine. Nagmanehuli ako at hindi na sila pinansin. Ilang oras din ako nagmamaneho habang tong dalawang to naman ay patuloy sa pagkukulitan. Mas nakakarinig palang pakinggan ang tawanan ng dalawang to kumpara sa bunganga ni Princess. Naihina po ako, Tito Nathan. Sandali lang. Napabaling ako sa rearview mirror at nakita nakabusangot ang mukha nito. May stopover dito eh. Stop the car. Seryosong utos sa akin ni Nathan. Naiihina si Rachel. Dagdag niya, kaya kunot nung ako napatingin sa kanya. Sira ulo ba to? Kumalma ka nga. May stopover malapit dito. Suway ko sa kanya. Baka There! Malapit na. Putol ko na makita ko ang stopover cafe. Pinarado ko ang kotse ko at isinuot ang shades. Lumabas ako at nagmamadaling binuksan ang backseat para alalayan tong anak ko papuntang comfort room. Gusto mo bang samahan ko kayo? Tanong pa ni Nathan at sumilip sa car window. Baka sakaling, kaya ko na to. Sagot ko sa kanya. Minadili na namin ang paglalakad papunta sa cafe. Mabuti na lang at nakita ko agad ang CR nila mula dito sa gawin namin. Kaya hindi na kami nahirapan sa paghahanap. Welcome Mom dito sa Starbucks. Bati sa amin ng isang crew. Nginitian ko lang siya at tumungo sa kanilang CR habang hilahila ko si Rachel. Kaya mo na ba ang mag-isa?
Tanong ko sa anak ko bago siya pumasok ng loob ng banyo. Opo. Hinayaan ko na lang siya na mag-isang umasikaso sa sarili niya. Panatag naman ako naghintay sa labas dahil alam kong alam na ni Rachel ang mga basic things to do kapag nasa loob ng CR. Hello, gagamit ka ng CR? Tanong sa akin ng isang babaeng kadarating lang kaya mabilis naman akong umiling. I'm just waiting for my daughter. Sagot ko at nakita ko namang ngumiti siya. Naghintay na lang ulit ako at hindi na nagawang magsalita. Baka sakaling may makakilala sa akin dito, di lagot na. You know what? You looks familiar. Sinasabi ko na nga ba? Tinalikuran ko na lang siya at nagkunwaring hindi narinig ang kanyang sinabi. Sakto naman bumukas ang CR at lumabas si Rachel. I'm done, Mom, sabi niya sa akin. Kaagad ko siyang hinawakan at hinila paalis. Hey miss, kamukhang kamukha mo si Danica Atienza. Pahabol pa ng babae. Mas binilisan ko na lang ang paglalakad at hindi siya pinansin. Pati ba naman dito, may nakakilala pa din sa akin? Wifey! Dinig kong sigaw ni Nathan kaya napatingin naman ako sa kanyang direksyon. Nasa labas na siya ng kotse ko at kumakaway pa na parang loko. Come on! Pumasok na kayo. Utos ko pagkarating namin sa kotse ko. Ano po ang kailangan nila? May problema po ba kayo sa asawa ko? Nakita ko naglakad si Nathan at nilapitan ang babaeng kumausap sa akin kanina. Bakit niyo ako sinusundan? Pasensya na. Akala ko si Danica Atienza. She's not Danica Atienza. She's my wife. May nabalitaan ka na bang may asawa si Danica Atienza? Seryosong tanong ni Nathan at bahagyang nakagat ko naman ang ibabang bahagi ng labi ko. Loko talaga to. Wala pa po, pero good. Halata naman na mas maganda pa tong asawa ko kumpara sa sinasabi mong Danica Atienza. Ang pangit nun. Pagmamayabang niya, dahilan para mapasinghap ako sa inis. Akala mo naman kung sinong gwapo. Now, if you don't mind, aalis na kami. Dagdag niya pa at inakbayan ako. Let's go, wifey. Baka mahuli pa tayo sa honeymoon. Fuck! What was that for? Mura niya nang bigla ko siyang kinurot sa kanyang tagiliran. Nauna na kami sumakay ni Rachel dahil hindi ko masikmura ang kamanyakan ng lalaking yun. Makakatikim talaga sa akin to na mag-asawang sampal mamaya. Ang cool nyo po, Tito Nathan. Ako pa ba, Rachel? Then here comes the kayabangan niya. Tahimik lang ako nagmaneho ulit dahil medyo malapit na kami sa bahay nila Lola. Siguro mga 1 kilometro na lang ang layo. Bakit wifey at hubby ang tawagan nyo ni Mommy? Hindi naman kayo mag-asawa, di ba? Ganito kasi yan. Napabaling ako kay Nathan dahil piling ko magyayabang na naman to. Lagot talaga to sa akin kapag may isang salita siyang binitawan na hindi kaaya-aya sa pandinig ko. Yung mami mo kasi, in love na in love sa akin. Sige lang, ituloy mo pa. Pagbabanta ko sa kanya, kaya napahinto siya sa pagsasalita. Bigla naman siyang lumapit kay Rachel at pinakatitigan ko silang dalawa sa rearview mirror. May kung anong ibinulong siya sa anak ko. Maya-maya, biglang napuno ng tawanan ang loob ng kotse ko. Nakakadalwa ka na sa akin, Nathan. Talaga po? Parang gulat na tanong ng anak ko sa kanya at tumawa pa ng malakas. Kainis naman tong kuryosidad ko. Anong sinabi niya kay Rachel? Hindi lang yun. Meron pa. Nakakainis na. Swear. Ba't ba ganito ang dalawang to? Habang nababalit ako ng inis, nakita ko ang signboard ng baryo nila Lola na hindi kalayuan. I guess we're here. Nandito na tayo. Mahinang sambit ko
at binagalan ang pagmamaneho. Medyo bato-bato kasi ang daan kaya hindi ko pwedeng bilisan. "Wow, bakit ang tahimik, ma'am?" tanong sa akin ng anak ko. "Ganito talaga dito." Nag-focus na lang ako sa pagmamaneho hanggang sa nakita ko sa hindi kalayuan ang bahay ni Lola. Wala pa din pinagbago magmula nang huling punta ko dito. "Ayun ang lola mo," sabi ko at ngumuso pa sa gawin ng isang matandang nagwawalis. Inihinto ko ang kotse ko at mabilis na tinanggal ang seatbelt ko. "Batiin natin ang lola mo," masaya kong sabi saka kami lumabas. "Lola!" Medyo mahina kong sigaw dahil baka magulat pa siya at atakihin sa puso. Medyo matanda na din kasi itong si Lola. Pero hindi may pagkakailang mas malakas pa kumpara sa mga normal na matanda. "O apo!" Masaya niyang sambit kaya nagmamadali akong pumunta sa kanya at niyakap siya. "Mabuti naman at napadalaw ka dito." Halata ang galak na nararamdaman niya nang makita ako. "Kasama ko po si Rachel," sabi ko sabay tingin kay Rachel na mukhang nahihiya pa. "Come here," utos ko at nakita kong binuhat siya ni Nathan at lumapit sila dito sa amin. "Siya na ba to? Ang laking bata na," sabi ni Lola at mahinang hinaplos ang pisngi ni Rachel. Huling kita niya kasi kay Rachel ay nung baby pa ito. "Sino naman itong magandang binata na kasama nyo?" tanong ulit ni Lola. Bala ko na sanang sumagot nang inunahan ako ni Nathan. "Nathan po, Lola. Ako po ang hubby ni Danica." Iniskos siyang siniko at ngumiti ng pilit kay Lola. Baka kung anong isipin ni Lola sa kanya. "Ano nga ulit ang pangalan mo, iho?" "Nathan po." Napatingin muna sa akin si Nathan at tinignan ko naman siya na parang nagbabanta. "Subukan mo lang." "Nathan Castillo, legal na kabit ni Danica." "Anak ng..." Sinusubukan talaga ako ng gago. "Kabit po ba talaga kayo ni Mami?" tanong ni Rachel kay Nathan at kasalukuyan silang nasa balkonahe ng bahay ni Lola ni Danica. "Bad po iyon, Tito Nathan." Nguso naman ng bata, sabay subo sa kinakain nitong turon na niluto pa ng lola niya pagkatapos nilang mananghalian. "Magiging bad lang yun kung illegal. Legal naman kami ng mami mo eh." Rason pa ni Nathan at sumabay na din sa pagkain. "Mabuti na lang po at hindi kayo narinig kanina ni Lola." Hirit pa ni Rachel pero ang atensyon nito ay nakatuon lamang sa kinakain niya. "Sabi kasi sa akin ni Mami, strict na daw si Lola." Dagdag pa niya. "Bakit naman?" Napatigil si Nathan sa pagkain at tinitigan ang bata. "Si Daddy po kasi eh. I mean, yung totoo kong daddy." Saglit na napahinto si Rachel at napatingin kay Nathan. "Ang dami kong daddy ano?" Natawa pa siya at muling kinain ang hawak na turon. Bahagyang napanulok si Nathan at naglakas loob na tinanong ang bata. "Bakit? Anong meron sa totoo mong daddy?" Kinakabahan niyang tanong. Inilagay ni Rachel sa plato ang hawak na turon. Saka nakahalokip-kip na tiningnan si Nathan. "He's dead." Bigla nagseryoso ang boses ng bata. "What?" "He's nowhere to be found, that's why I consider him as dead." Sagot nito at ngumiti ng pilit. Kinuha niya ang tinidor at tinusok ang isang turon. "My real dad is a big jerk." Binigay niya kay Nathan ang tinusok niyang turon at medyo nag-aanilangan pa ang binata kung kukunin niya ito. "You hate him?" "Of course not." Pagkasagot ng bata, hindi na nagawang sumagot o magtanong pa ni Nathan. Kinain lang nito ang turon na binigay ni Rachel habang iniisip ang mga sinabi nito sa kanya. "He's my dad after all, kahit na Mommy hated him so much." Nakatungo lang siya habang pinapakinggan ang sinasabi ng anak niya. Hindi niya gawang magsalita dahil wala naman siyang rason para gumawa ng ingay.
Gusto niyang makinig na lang sa lahat ng sasabihin nito. After he left my mom pregnant, nagalit daw si Lola, kaya nag-decide si Mommy na pumunta sa States together with Daddy Jacob. That's the reason why US citizen ako and not Filipino. Inabot ni Rachel ang pitsil na may lamang tea. But you know what? Ininom niya ang tea bago muli magsalita. I still love my dad despite of what he did to my mom and not seeing for 8 years of my existence. Nakangiti siya kaya pilit na napangiti si Nathan. He's guilty, for sure. What if? Panimula ni Nathan pagkatapos ng ilang minutong tumikom ang bibig nito. What if biglang bumalik ang totoo mong daddy? Will you accept him or what? Tanong niya. May parte pa din sa kanya na gusto niyang gawin ang obligasyon niya bilang ama ni Rachel. Pero papaano niya gagawin niyon kung siya mismo ay hindi alam kung tatanggapin pa ba siya ng bata sa kabila ng lahat? I already told you that my dad is dead. Ewan ko na lang kay Mommy. Sagot ni Rachel na para bang hindi big deal sa kanya kung sakaling bumalik man ang kanyang totoong ama. Ginulo na lang ni Nathan ang buhok ng anak niya, saka naiiling na napangiti. Tigri kasi ang mami mo, kaya siguradong mag-aalburuto ka agad yun kapag nakita niya ang totoong daddy mo. Biro pa niya at sabay silang napatawa. Hey! Biglang napatigil ang dalawa sa pagkukulitan nang biglang pumasok si Danica. I'm leaving, sabi pa nito. Uuwi ka na sa Manila? Tanong naman ni Nathan at napatayo. Timang ka ba? Pasado alas 5 na. At kung uuwi man ako ngayon, siguradong gagabihin ako sa daan. Mataray nitong sagot. Where are you going, Mom? Lumapit si Danica kay Rachel at tumabi ito ng upo. Kakamustahin ko lang ang mga kaibigan ko dito. Kaya mauna ka nang matulog mamaya habang wala pa ako, okay? Bili niya sa kanyang anak. Tumango na lang si Rachel kaya tumayo na si Danica at lumapit naman kay Nathan. Bantayin mo ang anak ko para kahit papaano may silbi din naman ang pagsama mo dito sa amin. Utos niya at naglakad palabas ng balkonahe. Samahan niyo na po si Mommy. Nandito naman po sina Lolo at Lola para magbantay sa akin. Sabi ni Rachel at ngumiti pa. Pero nag-alinlangan naman si Nathan na sundin ang sinabi niya. Kahit na sinabi niyo dati na hindi mo type si Mom, alam ko naman po na gusto niyo siya. Sige kayo, baka madagdagan pa ang kabit ni Mommy. At okay, sasamahan ko na siya. Goodbye Tito Nathan. Bye, I'll see you later or tomorrow. Hinalikan muna ni Nathan si Rachel sa noo bago iniwan ito. Papalabas na sana siya ng balkonahe na makasalubong niya ang lola ni Rachel na may bitbit na pagkain. Iho, hindi ka ba sasama kay Danica? Tanong ng matanda. Ipanagdidiwang ngayon ang kapistahan sa sitio at dadalo siya para makita ang dati niyang mga kaibigan. Dagdag pa nito. Napakamot naman si Nathan sa sarili nitong batok bago sumagot. Magpapaalam nga po sana ako sa inyo na pakibantayan si Rachel. Napatingin siya sa bata at muling tiningnan ang kinakausap. Ako nang bahala sa apo ko. Ang mabuti pa, sundan mo na si Danica dahil kakaalis lang niya. Hindi mo pa naman sa ulado ang daan dito sa amin at baka sakaling maligaw ka. Paliwanag sa kanya ng matanda. Sige po Lola, aalis na po ako. Nagmamadaling lumabas ito ng bahay para mahabol lang si Danica. Hindi naman siya nahirapan maghanap sa dalaga dahil pagkalabas niya mismo, kitang-kita niya ang figure nitong naglalakad palayo. YP! Sigaw niya at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Danica. Hintayin mo ako! Napabaling ang dalaga sa kanya at nang makita siya nitong tumatakbo ay mas bilis na naman itong humakbang papalayo. Your hubby is begging for you. Hindi mo ba ako naririnig? Tuloy na nga siyang nahabol ni Nathan. Inakbayan pa siya nito pero inis niyang tinanggal ang braso nitong nasa balikat niya. Itikin mo yung bibig mo.
Seryosong utos niya habang nakatingin lang ng diretsyo sa daan. Ipapasalvage kita dito kapag hindi ka tumigil sa kakatawag sa akin ng YP. Banta pa niya pero hindi pa din binabalingan si Nathan. Konti na lang at stop. Huminto si Danica sa paglalakad dahilan din ang paghinto ni Nathan. Kailan ka ba titigil sa kakakuda? Hindi ba napapagod ang dila mo sa kakasabi sa akin ng mga kabalastugan? Asik niyang tanong. Eka. Sabay silang napalingon ni Nathan sa pinanggalingan ng sigaw. Isang kumakaway na babae na nasa mid-20s na ang edad at may kasama pa itong dalawang lalaki. Jasmine? Patanong na sagot ni Danica at nagmamadali namang humakbang ang babaeng nagngangalang Jasmine palapit sa kanya. Gosh! Namiss kita! May batid ng pagkasabik sa boses niya at niyakap ang kaibigan niyang matagal niyang hindi nakikita at nakakausap. Grabe! Ang tagal mong hindi nakapunta dito. Sabay silang napatili at muling nagyakapan. Dito na sa sityong to lumaki si Danica, kaya hindi may pagkakaila, mas malapit ang loob niya sa mga tao dito. Alam din ng mga kaibigan niya na isa siyang artista, ngunit hindi nagbago ang mga tingin nito sa kanya. They still treat her the way they treated her before she became one of the most influential artists in today's generation. Paano naman ako? Wala man lang ba akong matatanggap na yakap galing sa'yo? Biglang tanong isang lalaking kasama nila na nagngangalang Arvin. Namiss din kita, Eka. Hindi mo ba ako yayakapin? Sabi naman ni JC at balak sana nitong yumakap nang bigla siyang hinarang ni Nathan. Namiss ko din makipagbasag ulo. Pwede ba kitang suntukin? Kahit isa lang? Nakangising tanong niya. Napabitaw si Danica sa pagyakap kay Jasmine at dahan-dahang hinapit ang bewang ni Nathan. Pasimple itong kinurot ang tagiliran ng binata, kaya naparay naman ito ng mahina. Don't mind him. Kakalabas lang kasi nito sa mental hospital, kaya medyo out of this world kung mag-isip. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan at pilit nang umiti. By the way, his name is Nathan. Medyo tanga pero galant ito. Pakilala nito kay Nathan at asar naman siyang tiningnan ng binata. Boyfriend mo? Oo. Tila puno ng kumpiyansang sagot ni Nathan. Sumingit naman si Danica at muli siyang kinurot. Siyempre hindi. Personal alalay ko lang to at soon to be her husband. Pigil lang inis na nakipagtitigan si Danica sa binata. Pero kaagad namang inago ng kaibigan niya ang atensyon nila. Kaya naman pala. Tara na. Baka mahuli pa tayo sa pistahan. Natatawang usal ni Arvin at hinila si Jasmine paalis na sinabayan naman ni JC. You really think na galing ako sa mental? Inis na bulong sa kanya ni Nathan. Hindi pa nito inilis ang kamay na nakapit sa bewang ng binata. And you also think na magiging future husband kita? Ang kapal lang ha. Pagkatapos niyang sabihin iyon, asaran niyang itinulak palayo sa kanya si Nathan. Hey! Listen to me. Usal ng binata at hinabol si Danica dahil nauna naman itong maglakad. I might look insane, but not as insane as what I felt towards you. Dagdag pa ni Nathan pero inarapan lang siya ng dalaga. Stupid. Hindi na nagawang makipagsagutan pa ni Danica kay Nathan. Mas pinili lang nitong bilisan ang paglalakad dahil alam niyang walang patutunguhan ng usapan na to kung pilitin man niyang sumagot. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. Talagang baliw ng ang lalaking to at kinakailangan dalhin sa mental hospital bago pa tuluyang lumala. Matanggap kaya ni Rachel si Nathan pag inamin niya nito na siya ang tunay niyang ama? May pag-asa pa kayang mabuo ang kanilang pamilya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!